Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon ay ang pagdipinsa nitong si Lewis Crocker sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang IBF World Welterweight title kontra po kay Liam Paro ngayong June 24, 2026 gaganapin sa Queensland, Australia. Bukas na po ito mga idol. Sa laban ng Crocker Paro, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin na comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin na mga boxing fans. Marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon dito sa maglalaban. Bagamat andong Sports PH ay naghahayag po ng prediction, mga idol, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans sa walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. So ngayon simulan na natin itong ating talakayan. Alamin na natin ang mga background dito sa maglalaban dahil yan po ating gagamiting referensya sa ating comparison mamaya. Tunahin natin na sa panig ditong challenger Liam Paro. Bilang isang professional boxer, may presyo kartada itong si Liam Paro. 27 wins with 16 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, sa puntusan lang po ito natatalo. Sa ngayon may edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 8.5 inches. Reach 71 inches. South po ang stance na may knockout ratio 59.26%. Last fight September 18, 2025. Nakasagupa ni Liam Paro si David Paput. Panalo by 12 round unanimous decision itong si Liam Paro. Eksperyensya o karanasan itong si Liam Paro. Bago ito pumasok sa professional boxing, ito po ay dating amateur boxer. Opo. Noong saan nasungkit nito ang Sunstick Amateur Boxing League Golden Gloves noong 2012. Australian Youth National Champion. At itong si Liam Paro sa professional fights, na kung saan dito na nga siya nananatili mga idols. Ito po ay dating world champion sa super lightweight division. Nahawakan niya dati ang IBF matapos niyang talunin by decision si Sobrel Matias. Ngunit noong dipinsahanan nitong si Liam Paro ang kanyang IBF kontra Richardson Hitchens, doon sinatalo mga idol by decision din. Nakasagupan dito si Montana Love, Brooke Harvest. Yan po ang karanasan at taglay-taglay ni Liam Paro. Ngayon, sa skills, all-around boxer si Liam Paro. All-around boxer. So, halos lahat ng galaw mayroon. Excepted sa sweet science of boxing. Ibig sabihin, dahil halos lahat ng galaw mayroon, pressure partner style, defensive style, brawler style, counter-punching style, mayroon. At syempre, all-around boxer, may ibubuga din pagdating sa teknikala na suntukan. Mga kalkuladong galawan, taglay ang husay sa puntusan, taglay din itong hand speed, power, timing, accuracy. Dipinsa. Masasabi kong lagpas average naman ang dipinsa na itong si Liam Paro. Bukod sa may tibay ito sa durability, kumbaga, maganda rin ang kanyang dipinsa, lalo na kung mapanatili ang distansya. Pero sa mga agresibo, doon medyo nahihirapan itong si Liam Paro mga idols, mga agresibo. Yun ang napapansin ko sa kanya. Lalo na sa kanyang huling laban kay David Paput mga idol. Ganun pa man, maganda pa rin talaga ang ipinakita nitong si Liam Paro sa bawat laban nito mga idols. Ngayon, sa panig naman ni Lewis Crocker. As a professional boxer, may presyo bukartada itong si Crocker.
22 wins, with 11 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad 29 anyos. At ang height po dito is 5 foot and 9 inches. Orthodox ang stance na may knockout ratio 50%. Last fight, September 13, 2025, rematch kay Paddy Donovan, na kung saan po mga idol nakataya doon ang vacant IBF World Welterweight title. Panalo itong si Lewis Crocker by split decision. Mga idol, rematch yun dahil nung una na pagharap, sa pagkakaalam ko, na disqualified si Paddy Donovan. Oo. Sa rematch, talagang naipanalo na ni Lewis Crocker ang laban, which is pinabagsak niya ng ilang beses si Paddy Donovan. Ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya o karanasan naman nitong si Lewis Crocker. Okay, mga idol, ito po ay dating amateur boxer din, na kung saan may presiportada sa amateur fights na maabot sa 90 wins with 7 losses. 2012, nasungkit ni Lewis Crocker ang European Youth Championship, 2013 World Junior Championship, at syempre, kasalukuyang world champion dito po sa welterweight division. Ito ang magandang labanan ni Pacman, mga idol, sa welterweight. Lewis Crocker. Oo. Pwedeng kayang-kaya ni Idol Manny Pacquiao yan. Si Lewis Crocker, sa tingin ko, kayang-kaya. Kasi sa height, hindi naman ganun katangkad si Lewis Crocker, 5'9". At sa galaw, match na match to kay Idol Manny. Sa totoo lang. Kaysa laban niya si Devin Haney. Sino pa ba yun? Although walang lakas si Haney, pero yung technical style itong si Haney, at siyempre mabango si Haney, masyado. Gawa ng lipas na nga sa prime ang Pacquiao. Pero ito magandang match na match to sa skills ni Pacquiao itong si Lewis Crocker, sa totoo lang. Okay. Skills nitong si Lewis Crocker, boxer puncher. Pressure, which is malimit natin makikita sa kanya yan. Defensive, nakikita natin yan sa rematch kontra Paddy Donovan, na kung saan backpedal, moving around, papaparatili sa distansya, pero malimit sa pressure puncher style. At sa boxer puncher, willing, sabrulan, tututo na suntukan ito. At doon talaga siya epektibo, mga idol, sa tingin ko. At countering, may husay sa countering itong si Lewis Crocker, mga idol. Okay. Sa depensa average, durability, may tibay. Marunong din tumanggap po ng mga suntok itong si Lewis Crocker. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Doon sa Australia gaganapin ang laban, itong si Lewis Crocker, taga United Kingdom. So dyan po, mga idol, disadvantage para kay Lewis Crocker ang pagiging dayo. Delikado siyang mapolitika, mga idol, lalo na kung mawi sa scorecard ang laban. Dayo siya eh. So ngayon, sa ranking tayo ng boxer dito sa welterweight division. Out of 2,730, rank 5 si Liam Paro, rank 14 si Lewis Crocker. So dito, mga idol, mataas sa ranking sa boxer si Liam Paro ikumpara kay Lewis Crocker. Malayo ang agwat. At dito naman sa titulo, bawi si Lewis Crocker, siya ang champion. Ibig sabihin po, mga idol, may mga pribilehiyo din ang world champion kung sakasakaling mawi sa scorecard ang labanan. Oo, lalo na kung close fight lang. Physical appearance tayo. 30 anyos si Paro, 29 anyos si Crocker. So dito po, mga idol, pareho na sa prime. Height, mas matangkad po si Lewis Crocker ng half inch. Ngunit sa reach po, mga idol, lamang ng 2 inches itong si Liam Paro. Southpaw kontra orthodox. Kung titingnan natin sa kanilang skills, mga idols, kung pagbabasehan lang natin ang skills, bagamat hindi pareho ang kanilang stance, para sa akin, parehong sanay na mapapalaban sa hindi nila kapareho ng stance. Oo. So, dito ngayon, mga idol, sa activity, pero aktibo, experience parehong nag-ugat sa amateur boxing, kasalukuyang world champion si Crocker, dating world champion din si Liam Paro. Sa skills,
lamang po na kaunti si Liam Paro. Sa skills lamang si Paro. All-around boxer kontra boxer puncher. At pagdating po sa pagbato ng suntok, mas mabilis, maliksi si Liam Paro ikumpara kay Crooker. Pero hindi ibig sabihin mga idol na hindi rin matatamaan si Liam Paro, siyempre. Hindi ito katulad ng Mayweather kung gumalaw. Shakur Stevenson, hindi. Oo, pero maganda na rin ang kanyang depensa. So dito mga idol, para sa akin 50-50. Oo. 50-50 lang tong dalawang maglalaban. Pagka sinasabi ng Dong Sports PH na 50-50 po mga idol sa comparison, mahirap pumili. Kasi, okay, si Lewis Crooker magaling sa inside fighting, magaling to sa mid-range, close-range suntukan. Hirap si Liam Paro pagka agresibo ang katunggali. Pero mabilis, maliksi si Liam Paro at lamang sa power. Bagamat 9% lang po yan, pero masasabi kong mabigat din ang suntok ng si Liam Paro. Pero sa huli niyang laban mga idol, medyo may napapansin ako na medyo gumaan na yung kanyang suntok. Hindi katulad doon sa super lightweight division. O, ganun pa man, maganda pa rin ay pinakita, naka-adapt si Liam Paro dito sa welterweight division po mga idol at nakailang laban na po siya dyan. Oo, as a respect, dito kay Lewis Crooker, 50-50. Kaya kung walang titulo si Lewis Crooker, 55-45 in favor of Liam Paro. Pero kay champion man itong si Lewis Crooker mga idol, as a respect sa kanya, so i-50-50 ko to. Oo. Dito mga idol, mahirap pumili sa totoo talaga. Nahihirapan ako pumili kasi yung hand speed, liksi, ang pagiging all-around boxer ni Liam Paro, pwede maka-outbox yan kay Lewis Crooker. At sa panig naman ni Lewis Crooker, yung kanya mga countering at aggressiveness. Yun yung panlaban niya kay Paro mga idol na posible mahirapan din si Paro. Lalo na si Paro po mga idol, mas epektibo sa pinapanatili ang distansya na suntukan. Oo. So, dito, hindi ito madaling laban sa tingin ko. Kung sakaling magtagumpay si Liam Paro, 2 Division World Champion na siya. Si Lewis Crooker kasi mga idol, unang depensa. At maalala ko nga, na si Liam Paro, unang depensa na agaw din ang titulo, which is IBF din po yun mga idols. At hindi inaasahan na mananalo si Paro kay Sabril Matias. Dito ngayon mga idol, sa totoo lang mga idol, no? Gusto ko din si Paro. Oo. Kaso lang, aggressiveness nitong si Lewis Crooker, pwedeng dyan din madadali si Paro mga idol eh. Kaya ang hirap pumili. So nasa inyo na po mga idol kung ano ang desisyon nyo. Ang Dog Sports PH ay maghahayag din po ng prediction kasi kasama yan sa ating talakayan. So, prediction ko po dyan, Lewis Crooker by desisyon. Oo, dahil may kakunatan si Paro at may galing din sa depensa. Desisyon, posibleng mananalo si Crooker. Or pinapaniwalaan ko na lulusot itong si Crooker. Pero sa laban na ito talaga mga idol, hirap ako eh. Sa totoo lang. Sa sitwasyon ni Lewis Crooker na dayo, so knockout win ang kailangan talaga niya dito. Sa totoo lang. May kakayahan ba? Oo, may kakayahan. Kaso nga lang mga idol, yun nga, hindi naman ganun kalakas si Lewis Crooker para mapatulog niya si Paro. Pero this is boxing and anything can happen. Siguro magawa yan ni Lewis Crooker ang pag-knockdown, knockout nitong si Paro later rounds. Later rounds, possibly. Yung mga countering. So, alam nyo na pumabor ako kay Lewis Crooker by decision. At ngayon, sa panig naman ni Liam Paro, decision din po mga idol, posible mananalo itong si Paro. Posible niyang magawang may outbox itong si Lewis Crooker kasi nga nandun kay Paro ang kalamangan sa skills. Nandun kay Paro ang kalamangan sa power na posibleng maging dominante. Kaya yun mga idol talaga. Tapos doon pa sa kanyang baluarte, gaganapin ang laban. Huwag lang siya matulog mga idol, malaking tulong sa kanya yung si Andy Nayo.
which is yung politika. So dito mga idol, di nakatakatakang mananalo si Leon Paro by decision. Kung anong sports, matsansa bang manalo by knockout, technical knockout, itong si Leon Paro, oo. 59% knockout ratio, considered sa power puncher. So mga idol, posibleng magawa yan ni Leon Paro later rounds. Sa oras na ma-outbox niya, itong si Lewis Crocker sa round by round po mga idol, imposibleng hindi magkaroon ng pinsala itong si Lewis Crocker. Sanhi naman ng pagbigay ni Lewis Crocker sa later rounds. 10, 11, 12. Oo. So mga idol, abangan nyo. Matinding bakbakan din ito. Bukas na ito mga idol, ating masasaksihan. Medyo late po ang aking pag-upload kasi nga medyo nabisi po tayo sa hanap buhay. At di ko makalimot-limutan talaga. Bagamat matagal na nangyari yung laban ni Casimero. Sa dami-dami nang i-predict kong laban kay Casimero lang ako tumama. Kasi yung dalawang Pinoy pa nakasama ni Casimero, puro talo eh. Sabagay, ang tayong chance lang naman talaga ng Pinoy pagka nanonood sa Japan mga idol knockout. Oo. Lalo na kung medyo tipid ka manuntok. So, gulong talaga si Neri So, ganun pa man mga idol. Sa mga fans ni Casimero at haters, move on. Ako natutuwa lang kasi yun lang din naalala ko, marami na akong video ginawa, ngayon ko lang naalala pala. So mga idol, hanggang dito na lamang ito, Bandung Sports PH. May nakalimutan ako. Isusunod ko na po yung laban ni Jeron Ines at yung world champion sa Super Welterweight Division. Magandang laban din yun So gagawan ko po yun ng video talaga. At hanggang dito na lamang ito, Bandung Sports PH. God bless po sa ating lahat.